Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan at alamin naman natin itong status po ng iba't ibang mga version po ng pera increase bills. Ayan, ngayon pong araw, December 27, 2024. Ayan, so 4 days bago po mag-New Year. Ayan, kumustahin natin. Ano na bang nangyari doon sa mga Senate bills or doon sa mga pera increase bills sa Senado nitong mga nakaraang buwan? Ano po mga maestro? So ngayon, 4 days na lang, may nangyari ba? Meron bang improvement sa status po ng mga bills na ito mga maestro? Kasi alam naman natin, napakahalaga sana itong pera increase na ito mga maestro kasi sa pagkakaalam po natin, exempted po ito sa tax. Ayan, so kung magkano yung increase ng pera, ay makukuha po natin ang buo yun at yun ang mag-a-appear mismo sa ating mga payslip. Ano po mga maestro? Pero as of now, ano po mga maestro, parang bagal yung pag-usad, ano po mga maestro, nitong bill na ito, yung mga bills na ito sa Senado. And malapit na rin po magtapos ang 19th Congress. Ayan, so alam naman natin pagdating ng May 2025 ay mag-i-election na. So magsasarado na ang libro. Ayan, pa kayang chance ano po mga maestro na maipasa itong mga bills na babanggitin po natin at sisilipin natin sa Senado. So kung nakikita niyo po sa screen natin, ayan, meron po tayo nakikitang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano po mga maestro? So meron tayo ditong 7 na pending na mga bills patungkol nga dito sa Personal Economic Relief Allowance or pera. Ayan. So ito po, unahin po natin, silipin natin isa-isa at tingnan natin yung status. Ayan, unahin natin tong Senate Bill number 60. Ayan. So ang nag-file po niyan ay si Senator Francis Escudero. Ano po mga maestro? Naku, matagal na pala ito. July 7, 2022 pa. Ayan. Ayan, so yan po yung status niya. Ano po mga maestro? Ito po yung long title niya, An Act Providing an Increase and an Automatic Adjustment Mechanism in the Personal Economic Relief Allowance Granted to Government Employees. Ayan. Ang status po niya ay pending pa rin mga maestro, pending in the committee. Naku, ang tagal na pa ito. Noon pang July 27, 2022. Almost 2.5 years na walang nangyari. Ano po mga maestro? Ayan. So si Senator Francis Escudero po ang nag-file po niyan. Ayan, noong July 7, 2022 na i-file. Alright? Next naman, puntahan natin tong sumunod na bill, itong Senate Bill 1027. Ayan. So ito po, Senate Bill number 1027, increasing the personal economic relief allowance granted to government employees. Na-file naman po ito noong August 4, 2022 ng Senator Jinggoy Estrada. Ayan. So medyo matagal na rin po mga maestro, Ayan, parang 2.5 years din to, halos magkapanabayan lang nung kanina. So ang status po niya, pending in the committee noong September 5, 2022. So wala na rin pong nangyari after ma-file yung bill. So wala na, namatay na. Ayan. So wala pong development mga maestro, pending pa rin siya noong September 5, 2022. Okay? So yan po yung Senate Bill 1027 ni Senator Jinggoy Estrada. Ayan, next naman po itong Senate Bill 1378. Pangatlo na po yan. Silipin natin yung Senate Bill 1378. Ayan po, Senate Bill 1378, increase to the Personal Economic Relief Allowance, pera to government employees. Ang author naman po niyan ay si Senator Mark Villar. Na-file naman po ito noong October 12, 2022. So, ganun din, 2 years na rin po ang nakaraan. Ayan po mga maestro. So, ang status niyan, kung titingnan natin, pending in the committee noong November 7, 2022. So, yon. So, parang nawala na rin po ito mga maestro. Hindi na rin siya, wala na rin po improvement yung status po ng bill na ito ni Senator Mark Villar. Ayan. So, October 12, 2022. So, 2 years na rin po, mahigit ang nakakalipas. Next naman po itong Senate Bill 1406. Ayan, tingnan po natin. So, pang-apat na po ito, Senate Bill 1406. Ayan, nakalagay dyan. Increase in the Personal Economic Relief Allowance granted to government employees. Ang author naman po nito ay si Senator Bong Revilla, Senator Bong Revilla Jr. Noong October 20, 2022 rin to. So, almost 2 years na rin. Halos pagkapanabay sila, Kung mapapansin po natin, puro 2022 siya. Ayan. So, ang status po nito ay pending in the committee noong November 7, 2022. Alright, so ganun din, same din po, wala rin po nangyari after my file. So ayun, andun lang siya sa Senado. Ayan, so yan po yung Senate Bill
1406 ni Senator Ramon Bong Revilla. Ayan, next naman po, panglima na to mga kamaestro, yung Senate Bill 1553, no? Panglima na. Alright, silipin natin. So ito po ang nilalaman ng Senate Bill 1553. Ayan, increasing the personal economic relief allowance, pera granted to government employees, na nakakahalaga po yan ng 5,000 pesos. Ayan. Ang author naman po nito ay si Senator Lito Lapid noong November 28, 2022. So, ngayon, 2022 rin. Halos pagkapanamayan talaga, ano. So, November 28, 2022, 2 years mahigit na rin. Ang status po niya, pending in the committee noong 11 or noong November 29, 2022. So, ganun din. Wala rin pong nangyari after ma-file yung bill. Andun lang din po siya, natulog na. Alright? So, yan po yung Senate Bill 1553 ni Senator Lito Lapid. Ayan, next po, puntahan na natin itong Senate Bill 2562. Ayan, pang-anim na po ito mga kamaestro. Ayan, so kung titingnan natin yung Senate Bill 2562, ayan, nakalagay dyan, increasing the personal economic relief allowance, pera granted to government employees to amounting to 5,000 pesos. So 5,000 din sana ito mga kamaestro. Ayan, na-file naman po ito. Bago lang ito. Ngayong taon lang po ito mga kamaestro. No? February 22, 2024 ni Senator J.B. Ejercito. Alright, so Senator J.B. Ejercito naman po yung author nito. At ang status po niya, pending in the committee nitong February 26, 2024. So ganun din po. No? Wala rin pong nangyari after ma-file sa Senado. Ayun, wala rin pong development itong Senate Bill 2562 ni Senator J.B. Ejercito. Yan po yung pang-anim. At ang panghuli po, no, pang-pito, mga kamaestro, yung Senate Bill 2673. Ayan, so Personal Economic Relief Allowance, pera. Ayan, Senate Bill 2673. Ayan, nakalagay po dito or na-file po siya ni Senator Rapi Tulfo. Ayan, bago lang po ito, no? Nitong nakaraang May 14, 2024 lang. Ayan, ang status po niya, pending on the committee on May 15, 2024. So, same din po ang status niya. Same din po ang kanyang kapalaran. Wala rin pong nangyari after ma-file yung bills. Alright, so yun po. Overall, we have 7 bills about pera increase, no, na wala pong nangyari as of today, December 27, 2024, 4 days po bago sumapit ang bagong taon. Okay, so hopefully to, kahit paano sana, no, may habol pa dito kahit isa man lang, ano mga kamaestro, kahit isa man lang bago mag-close ang libro para sa 19th Congress, sana naman ay maging maganda ang 2025 po para sa atin, especially po itong mga pera increase bills na itong mga kamaestro, kasi sayang din, ano, nag-aksaya sila ng time, ng effort para gawin yung bills na yan, ano po, para i-file yan sa Senate, pero wala rin po nangyayari. So yun po, so sana po ay marinig po yan ng ating mga mahal na senador, ano, para naman kahit paano ay maging mas masaya po ang mga government. Hindi lang to para sa teachers, no? Kasi kung makita nyo naman dyan, nakalagay granted to government employees. Ibig sabihin, para sana to sa lahat ng empleyado po ng gobyerno. Alright, so yun po, no? Yun po yung status po ng 7 bills na yan about pera increase. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button yan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates about sa pera increase and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!